Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at may pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Sa araw na ito, Huwebes, pagkatapos ng linggo ng Pentecostes, pinagdiriwang ng simbahan ang pagiging walang hanggang pare, pagiging dakilang pare ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ngayon ay naluluklok sa kanan ng Ama upang ipamagitan tayo. Kaya siya ay tunay na pari natin. Siya ay paring walang hanggan. Maalala natin noong Huwebes Santo, itinatag din ni Jesus ang sakramento ng pagkapare kasabay ng pagkakatatag ng sakramento ng Eucharistia. Kaya ngayon, pinaparangalan natin siya, Huwebes din, pagkatapos ng Pentecostes, pinaparangalan natin siya bilang dakilang pari natin. Sa kanya nang galing ang lahat ng pagkapare. Tayo ring lahat bilang isang sambayanan ay pare. Hilingin natin sa misang ito na mapagnilayan natin ang pagkapari natin at matupad natin ito kaisa ni Jesus na dakila at walang hanggang pari natin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhatiin natin ang Diyos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal. Sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalatian. Panginoong aming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang iyong bugtong na anak na maging kataas-taasan at walang hanggang pari para sa iyong kaluwalhatian at para sa aming kaligtasan. Marapatin mo na sa pagkakaloob ng Espiritu Santo ang iyong mga hinirang na mga lingkod at katiwala ng iyong mga misteryo ay makatupad ng may katapatang lubos sa atas ng paglilingkod na kanilang tinanggap. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Ang lugar na iyo'y tinawag ni Abraham na ang Panginoon ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ng Panginoon ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, akong Panginoon ang nangangako sa iyo. Yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng iyong lahi. Pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo, ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, san man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan, ng ligaya't galak na walang kapantay. Bayaang sabihin, ang poon ay dakila, nang nangaghahangad maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ta- Alleluia, alleluia, alleluia. Tayo pong lahat, masunuring Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya't dinakila ng Diyos, binigyan ng ngalang tampok, sa langit at sansinukob. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, isinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon." Ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo, at nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko'y tigib ng hapis, na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin." Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, "Ama ko, kung maaari, ay ilayo mo sa akin ang kalis ng paghihirap na ito. Gayunman, wag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Si Jesus nung kanyang kapanahunan ay hindi na ordinahang pare. May nababasa tayong mga pare sa Biblia, lalo na sa Lumang Tipan, at maging sa Bagong Tipan noong panahon ni Jesus, mga saserdote. Sila ay mga naordinahang pare ng relihiyon ng Judaismo. Si Jesus ay kailanman hindi na ordinahang pare ng Judaismo, kaya hindi siya kabilang sa mga saserdote na nababanggit sa Biblia. Gayunpaman ay kinikilala nating dakilang pare si Jesus. Kinikilala natin siyang walang hanggang pare. Hindi man siya isa sa mga naordinahang pari noon, pero ang buong buhay ni Jesus ay nagpapahayag ng kanyang pagkapare. Ang pagkapare niya ay katulad ng pagkapare ni Melchizedek. Sa aklat din ng Henesis ay matutunghayan natin ang isang pare na naka-enkwentro ni Abraham nung panahon na yon, si Melchizedek. Yung panahon ni Abraham, wala pang relihiyon ng Judaismo, wala pang templo. Kaya nga si Melchizedek, magtataka, ay saan nanggaling ang paring ito? Melchizedek, wala pa namang relihiyon noong panahon na yon. Wala pang formal na relihiyon. Si Melchizedek ay kinikilala na ang pagkapari niya galing sa Diyos. Kaya nga hindi malaman kung saan siya nagmula. Pero ang pinagmulan niya, ang Diyos. Ang Diyos ang humirang sa kanya bilang pare, si Melchizedek. Kaya naman nung Bagong Tipan ay kinikilala si Jesus bilang pare na katulad ni Melchizedek. Yung pagkapare ni Jesus galing sa Ama. Siya ay hindi yung katulad ng mga naordinahang pari noon. Yung pagkapari niya walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Kaya nga, si Jesus sa araw na ito, yung pagkapari niyang walang hanggan, ang siyang ating ipinagdiriwang. Paano nga ba naging pare si Jesus? Sa anong paraan siya naging pare? Unang tungkulin ng pare ay magbigay papuri sa Diyos, lalo na sa pamagitan ng pananalangin. Araw-araw sumasamba ang pare sa Diyos para siya ay papurihan. Nag-aalay siya, naghahandog ng pinakamainam na handog para sa pagkapurihan ng Diyos. Kaya nga sa templo, para magpuri ka sa Diyos, nag-aalay ka rin. Inaalay mo yung pinakamainam, the best na handog. Sa ating unang pagbasa ngayon, may kita natin yung practice ng pag-aalay.
inaalay sa Panginoon yung pinakamainam. Ang madalas ialay noon, yung pinakamainam mong tupa. Kaya sa mga inaalagaan mong tupa, yung tupa na walang batik, yung tupa na pinakamataba, yung tupa na pinakamalusog, yun ang inaalay sa Diyos para sunugin. Hindi nila kinakain yon. Hindi nila kinakatay para kainin nila. Ay, ang inaalay nila sa Diyos yung pinakamainam. At sa ating unang pagbasa nga, hinamon ng Diyos si Abraham. Hindi lang tupa ang ihandog niya sa Diyos. Ang ihandog niya yung kaisa-isa niyang anak na si Isaac. Yung pinaka-importante kay Abraham. Alam natin yung kwento na sinubok ng Diyos si Abraham kung tutupad siya sa kagustuhan ng Diyos. Sabi ng Diyos sa kanya, ialay mo sa akin si Isaac. Siya ang best na pwede mong ialay. Pero siyempre mahirap kay Abraham yon dahil matagal na walang anak si Abraham hanggang ipagkaloob nga si Isaac. Kaya nga ibinigay ng Diyos si Isaac sa kanya, tapos ngayon hinihingi niya pabalik. Pero dakila ang pananampalataya ni Abraham. Kalooban ng Diyos ang gusto niyang tuparin. Gusto niyang mapapurihan ang Diyos. Kaya kahit masakit sa kanyang kalooban, inihanda niya ang pag-aalay kay Isaac na siyang kwento ng unang pagbasa natin. Pero alam naman natin, sinusubok lang ng Diyos si Abraham. Hindi naman layunin ng Diyos na patayin ni Abraham si Isaac. Kaya nga pinigilan siya ng Diyos doon sa ating kwento na patunayan ng Diyos na si Abraham ay tutuparin kung ano ang kalooban niya. Kaya naman dinakila niya si Abraham. Itong pag-aalay kay Isaac, sabi nga ng mga nagko-komentaryo sa Biblia, ito ay prefiguration. Ito ay pauna kay Jesus. Dahil si Jesus din ay iaalay ang kanyang sarili. Kaya nakikita kay Isaac ang larawan ni Jesus. Lalo na nung bit-bit ni Isaac, yung mga kahoy kung saan dapat siya susunugin, ganun din si Jesus. Bit niya yung krus, pasan niya yung krus kung saan siya iaalay. Sa krus, pinatunayan ni Jesus yung kanyang pagiging pare. Nag-alay si Jesus sa krus, sa Diyos, sa Ama, ng pinakamainam na handog. Hindi tupa ang inihandog ni Jesus, ang inihandog niya sarili niya. Kaya nga, paring-pari si Jesus nung siya ay ipinako sa krus. Inalay niya ang pinakamainam, yung sarili niya. At yung pag-aalay niya ng sarili sa krus, ito ay buod ng buong buhay ni Jesus. Kasi lahat ng ginagawa ni Jesus ay sa kapurihan ng Diyos, ng kanyang Ama. Kaya nga, lahat ng sandali ng kanyang buhay ay ginawa niya ang kalooban ng Diyos. At yun ang pinakamalaking pagpupuri, pagbibigay papuri sa Diyos. Ganon din tayo. Lahat tayo ay nakikiisa sa pagkapari ni Jesus. Tayo rin ay sumasamba sa Diyos, nagbibigay papuri, hindi lang sa mga dasal na inihahandog natin sa Kanya, kundi maging yung buhay natin araw-araw. Kaya nga tuwing gagawin natin kung ano ang tama, tuwing gagawin natin kung ano yung utos ng Diyos, tuwing gagawin natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin, tayo ay naghahandog ng papuri sa Diyos. Ang pinakamalaking papuri sa Diyos ay yung tuparin natin
yung kanyang kalooban. Ito rin ang nangyari sa Ebanghelyo natin ngayon. Yan yung bispiras ng kamatayan ni Jesus. Nagdadasal siya sa hardin. At matinding sakripisyo ang haharapin niya. Kaya nga napadasal siya sa Ama na sana lagpasan siya ng kopa ng paghihirap. Kaya nga sabi ni Jesus, sana hindi ko napagdaanan itong hirap na ito dahil sobra ipapako siya sa krus. Pero sa huli, ang sinabi ni Jesus, wag ang kalooban ko, kung hindi ang kalooban mo ang masunod. Sa huli ay tinupad ni Jesus kahit magsakripisyo siya. Tinupad niya ang kalooban ng Diyos. Ganon din tayo. Pag tinutupad natin ang gusto ng Diyos, hindi madali. Hindi madaling maglingkod at magsilbi, hindi madaling magmahal, hindi madaling magpatawad, hindi madaling maging mahabagin, hindi madaling isang tabi yung gusto mo para sa kagustuhan ng Diyos, hindi madali. Magsasakripisyo tayo. Yan din ang tatak ng isang pare. Siya ay handang magsakripisyo alang-alang sa kapurihan ng Diyos. Kaya tayo na sumusunod sa yapak ni Jesus, araw-araw din naghahandog tayo ng papuri sa pamagitan ng dasal at sa pamagitan ng araw-araw nating pamumuhay ng ating pananampalataya. Panghuli, ang tungkulin ng isang pare ay mamagitan. Siya ay mediator. Si Jesus ang pinakadakilang hari natin o pare dahil nakaluklok na siya sa kanan ng Ama. Lahat ng dasal natin dumadaan sa Kanya. Pinagdarasal niya tayo sa Ama. Kaya namamagitan siya sa atin. Kaya lahat ng dasal natin ang laging pagtatapos sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Kasi nga siya ang dakilang pari natin. Ganon ang pare. Ang pare hindi lang pinagdarasal yung sarili niyang kapakanan at sariling kaligtasan. Pinagdarasal niya yung kapakanan at kaligtasan ng lahat ng ibang tao. No, kaya ganyan din tayo nakikiisa sa pagkapari ni Jesus. Araw-araw pinagdarasal din natin yung kapwa natin. Hindi lang yung sarili natin ang pinagdarasal natin. Pinagdarasal natin yung kapakanan at kaligtasan ng iba. Ganun ang pare. Ang pare, ang business niya, kaligtasan ng iba. Ganun din tayo. Huwag tayong maging dahilan ng kapahamakan ninuman. Maging instrumento tayo para lahat ay maligtas sa pamagitan ni Jesus. Ganyan tayo nagiging kaisa ni Jesus sa kanyang pagkapare. Kaya nga, patuloy nating ipagdasal ang lahat ng tao at sa ating pang-araw-araw na buhay ay kumilos tayo para maligtas ang marami. Pagsikapan nating walang mapahamak. Pagsikapan natin na maligtas hanggat maaari lahat, wala sanang mapahamak. Kaya tuparin natin yung tungkulin natin bilang pare. Sa araw na ito, ipagdasal natin lahat ng pare katulad ko, katulad ni Reverend Kim, at lahat ng mga paring kilala ninyo, lahat na naging parish priest at mga naglingkod sa parokyang ito, pagdasal natin. At ipagdasal natin ang buong simbahan. Kasi ang buong simbahan ay sambayan ng pare. Priestly people, lahat tayo pare. Ipagdasal natin na matupad natin ang pakikiisa natin sa pagkapari ni Jesus. Kaya purihin natin si Jesus, ang ating dakila at walang hanggang pare.
Ngayoy ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagiging dakila at walang hanggang pari ng Panginoon. Kaya dumulog tayo sa Kanya, ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa lupa naway patnubayan tungo sa higit na pagkaunawa sa pag-ibig at ganap na paglilingkod ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga maimpluwensya at may kapangyarihan sa mundo naway maunawaan ang diwa ng pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nahaharap sa mga tukso at pagsubok naway maging matatag at nawa ay palakasin sila ng halimbawa ng katapatan ni Kristo sa Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating buhay, naway lalo pang masalamin ang mapagpakasakit na pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang pag-aalay ng Eucharistia naway magatid sa mga yumao sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Alalahanin din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng ating dasal, ang mga may sakit, ang mga nangangailangan, ang mga may problema sa buhay, ang mga yumao na walang nagdarasal sa kanila, tahimik natin silang ipanalangin. Pati na rin ang mga kapatid nating nagpapamisa sa ating pagdiriwang. Ama, lumalapit kami sa iyo at inihahain ang aming mga pangangailangan ng may pagpapakumbaba dahil sa pag-ibig at bukas loob na pag-aalay ng iyong anak na si Jesus na aming pari magpakailanman. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming tagapamagitang si Jesucristo ay siya nawang tumulong sa amin upang maging kalugod-lugod sa iyo
ang aming mga handog na ito at kami naman gawin mong kalugod-lugod na hain sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Ang paglukob ng Espiritu Santo, sa paglukob ng Espiritu Santo, ang iyong anak ay naging lingkod mo upang maihain ang bagong tipang walang hanggan at ang pagganap nito'y mapasa iyong sambayanan. Itinatampok niya kaming sambayanan mo upang kami makapaglingkod sa iyo. Ipinamana niya ang kanyang ginampanan sa mga hinirang at pinutungan ng mga kamay. Sa pagsasalo sa huling hapunan, ang paghahain ng anak mong muling nabuhay ay pinangunguluhan ng mga hinirang para magmalasakit sa iyong angkang dinudulutan ng salita mo at pagkaing bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating dakila at walang hanggang pare. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Balikan man ang iyong sapin, punit-punit ang iyong damit, nawa ika'y mapasa akin, tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan, ikaw poon makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, sa bukid ka nagtatanim, o sa palengke di naman, ikaw ay naghahanap buhay, tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan, ikaw poon makikilala sa taong mapagkumbaba. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magdulot nawa sa amin ng ibayong buhay ang banal na paghahain na aming ipinagdiwang at tinanggap upang sa aming matibay na bigkis ng pagmamahal sa iyo, kami manatiling nagbubunga na magtatampok sa amin sa buhay na walang hanggan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magpasalamat kayo sa Panginoon na siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan